Oh, magmerienda na kayo. Ano, nakapag-enroll ka ba? Ah, Ma. Ito nga pala yung resibo. Ano to? Ba't ba nuts yung tinake-up mo? Ma, yan po yung kursong gusto ko, di ba? Alam mo, ang tanga mo talaga! Di ba sabi ko accountancy ang kuhanin mo? Bakit ikaw pa rin ang nasunod? Pero Ma, ako naman po yung mag-aaral. Tsaka alam ko po yung kapasidad ko. Ito din po yung gustong-gusto kong kurso na kunin talaga. Ikaw kahit kailan ang tanga mo talaga! Ang tanga mo talaga! Laging ikaw na lang ang masusunod! Laging ikaw masusunod! Alam mo kung ano ang gagawin sa'yo ng fine arts na yan? Walang pera dyan! Di ba sabi ko accountancy? Tira mo yung kuya mo! Simple A na ngayon! Ang bilis ng asenso niya! Oh, malaki ang sweldo! Nabibili niya lahat yung luho niya! Ikaw! Kailan ka pa dyan? Baka uugod-ugod na ako, hindi mo pa naibalik sa akin lahat ng ginastos kong pang-tuition sa'yo dyan sa Kappa Fine Arts mong yan! Ma, marami namang opportunity na pwedeng pasukan na trabaho sa fine arts eh. Isa pa, Ma. Ito talaga yung pangarap ko. Kaya sana maintindihan niyo ako. Ano maiintindihan ko dyan, Eden? Bumalik ka sa eskwelahan mo, ha? Bukas na bukas din! Balikan mo at palitan mo yung kursong yan. Hindi yan talaga ang gusto ko, sinasabi ko sa'yo. Binigyan kita ng pang-tuition ang sabi ko sa'yo, accountancy. Hindi yan! Hindi yan! Papalamon ko sa'yo yung papel na yan. Ma, ayoko talaga. Ano ayoko? Ma naman, malaki na ako. Pwede na ako magdesisyon, di ba? Kaya ito yung kinuha ko kasi ito yung gusto ko at alam ko yung kapasidad ko. Ah, malaki ka na, malaki ka na. Kaya nananagot ka na sa akin. Malaki ka na, malaki ka na. Malaki ka na pala at hindi mo inaayos yung pagiging malaki mo. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Ma, tama na. Huwag mo nasaktan si Eden. Meron namang opportunities naman talaga dyan sa fine arts at saka iba-iba naman tayo ng gusto, di ba? Madami naman mga nagpa-fine arts ngayon na malaki din yung sweldo after nila gumraduate. Naku, Renz, tumigil ka. Huwag mo pang palakasin ang loob ng babaeng yan. Basta bukas na papalitan niya yan. O, tingnan mo ikaw. Di ba okay ka na? Ayos na yung takbo ng karir mo? Dahil sa pagsunod mo yan sa akin. Oo, ma. Maayos naman ako dito sa pagiging accountancy ko. Pero hindi ako masaya. Kasi yung gusto ko naman talaga maging HRM eh. Sinunod lang naman kita kasi yun yung gusto mo para sa akin, di ba? Tapos ngayon yun din yung gagawin mo kay Eden. Natural. Oh, napasama ba ikaw sa pagsunod mo sa akin? Napasama ka ba? Di ba ayan, ayos na nga yung tayo mo? Kaya ako kayo iniaayo. Siyempre gusto kong maging successful kayo pagdating ng panahon. Hindi ka gaya ng ginagawa nito. Umpisa pa lang sinasaliwat na kung ano yung gusto ko. Oo, Ma. Gusto niyo maging successful kami. Pero naisip mo ba na magiging masaya kami kung lagi lang ikaw yung nagdidesisyon para sa amin? Natural ako pa rin na magdidesisyon. Dahil narito ka pa sa puder ko. Ngayon, kung ayaw mo dito sa puder ko, lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka ngayon din! Matapang ka na, no? May sungay ka na agad. Hindi ka pa natatapos. Ma, grabe ka naman kay Eden. Papalayasin mo pa siya ngayon? Hindi na sumusunod yung kapatid mo. Mas matigas pa ulo niya sa'yo. Hindi mo napapansin? Ma, sinunod kita kasi yun yung gusto mo para sa akin. Kahit na hindi ako masaya sa kurso na kinuha ko. Pero sana naman si Eden inisip mo. Iniisip ko nga, di ba? Iniisip ko nga siya, kaya nga ako nakikialam sa buhay niya. Itinutuwid ko. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Hindi yun yung punto ko. Hindi lahat ng gusto niyo dapat yung masunod, kahit hindi na kami masaya. Ay nako! Bahala nga kayo! Nung malalaki na kayo, ang titigas ng ulo niyo. Lagi na kayong sansala sa gusto ko. Bahala na kayo sa buhay niyo. O ano nga yung plano mo? Aalis ka talaga. Wala naman akong choice, di ba? Yun naman gusto ni Mama. Kasi sinunod ko yung kurso na gusto kong i-enroll. Alam mo, hanga nga ako sa'yo eh. Kasi kaya mo ipaglaban yung kurso na gusto mo. Samantalang ako noon, sunod-sunudan na ako kay Mama. Bakit kasi sinunod mo pa yung si Mama? Kung alam mo namang doon ka masaya, di ba? Sa pagiging HRM. Pero kung diyan ka naman talaga magiging masaya, Aiden, susuportahan kita. Salamat, Kuya, ha?
Pero susubukan ko pa rin kumbinsihin si mama na baka pwede. Dito ka na lang, tapos yung kurso mo na lang yung masunod. Sa tingin mo ba, papayag siya nun? Kanina nga, di ba? Nasaktan niya na ako. Kasi hindi ko siya sinunod. Basta, susubukan ko pa rin siya kumbinsihin. Sana nga. Talaga palang katigasan ng ulo mo pa rin ang paiiralin mo, no? Talagang hindi mo mapapalitan yung kurso mo kapalit ng paglayas mo. Desidido ka ba sa sitwasyong yan? Desidido ka sa tatahakin mong buhay? Talaga? Ma, kung alam kong doon ako masaya, yun yung susundin ko. Kung ganun din naman pala ma, na gusto mo siyang lumayas, di tulungan mo na lang din siya, bigyan natin siya ng pera. Para meron siyang panimula. Hindi. Bakit ko bibigyan ng pera yan? Hindi ay klase ng anak na suwail ang tutulungan ko, Renz. Ikaw, sinuportahan kita dahil sumunod ka sa akin. Masumunod ako sa'yo pero hindi ako masaya. Pero sumunod ka pa din. Hindi ka gaya niya. Yung gusto mo masusunod, bahala ka sa buhay mo. Walang tulong na makakarating sa'yo galing sa akin. Tandaan mo yan. Naintindihan mo? Kung gusto mo tumira rito, at hindi ka lumayas, palitan mo bukas yung kurso mo. Di ba yun ang sinasabi ko sa'yo kanina? Ngayon, kung hindi mo ako masusunod, pues lumayas ka. Ganon lang kasimple ang gusto kong mangyari. Naintindihan mo? Wala na tayong magagawa. Wala na talaga ugali ng nanay natin. Kuya, hindi ko kaya siyang sundin. Kung ano yung gusto ko, yun yung gagawin ko. Hindi din naman kita. Pero kung gusto mo talaga lumayas at ituloy yung kurso mo, cargo kita. Ito, kung ayaw niyang magbigay sa'yo ng pera, ito na lang muna yung gawin mong allowance. Baka pwedeng makahanap ka nung pwedeng mong tirahan. Kuya, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Kaya ko namang magtrabaho habang Eden, nag-aaral. ayoko magaya ka sa akin. Napunta ako sa kurso na pinilit lang sa akin ni mama. Gusto ko maging masaya ka. Ito, tanggapin mo muna to. Wala na kasi akong iba pang cash eh. Ita-transfer ko sa'yo yung ibang pera. Sige na. Ituloy mo yung kurso mo. Tapos, ingatan mo yung sarili mo ha. Lalagay din kitang pupuntahan doon sa boarding na pupuntahan mo. Salamat, kuya, ha. Nauna na ako. Galingan mo. Ikaw na bahala mo na kay Chuchay. Chuche. Sige. Bisitahin ka na lang namin. Kuya, maraming salamat kasi nagka-time ka na bumisita dito. Pasensya ka na, ha. Masyadong magulo. Tsaka masikip dito sa tinitirahan ko ngayon. Yun nga rin napansin ko eh. Hindi naman sa pag-aano pero para kasing bahay ng dagatong nakuha mo. Okay lang yun, kuya. Ayos ka lang ba talaga dito? Oo, masaya ako. May peace of mind ako dito. Kahit ganito lang yung tinitirahan ko. Yung pinagtataka ko lang naman, paano ka nakasurvive? Di ba sabi ko, mag-working student ako. Ayun, sa kantin ako nagtatrabaho kapag may free time ako. Pasensya ka na rin kasi hindi ako masyado nakakapagpadala sa'yo kasi ang daming gastusin sa bahay. Si mama, puro travel. Ako yung nagbibigay ng pera sa kanya. Okay lang yun, kuya. Alam ko namang mahirap din na hindi mo bigyan ng pera si mama. Alam mo naman yun, may edad na rin. Nakakaya ko pa naman kahit konti lang yung sinasahod ko dun sa part-time ko. Yun nga din iniisip ko parang napakaliit naman ng sasahurin mo para makapagbayad ka dito tsaka sa school mo pa. Okay lang yun. Para naman to sa pangarap ko, kaya ako nagsisikap. Pero ang galing mo rin nakakuha ka scholarship. Kahit pa paano naibsan yung pagbabayad ng tuition mo. Yun nga lang, itong tirahan mo parang kaya mo ba talaga dito? Kasi parang napakaliit at saka napakadumi. Sa ngayon, kuya, kaya ko pa. Kapag nagkapera ako, tsaka kung marami akong magiging part-time, hahanap din ako ng magandang boarding house. Nga pala, kuya, kamusta naman si mama? Ayun, puro travel. Ako na natustos sa mga travel niya lahat. Magaling. Ha? Paano mo nalaman yung tirahan ko? Di sunod ako sa Renz. Ngayon,
Ito ba yung pinagmamaling mo sa akin? Tumasyon mo? Gaga ka talaga, no? Nasa kama ka lang, gusto mo pa dito sa sahig. Ang ganda-ganda ng bahay natin, ang ganda-ganda ng tirahan mo, ang ganda-ganda ng buhay mo. Gusto mong ganitong buhay? Mamasaya ako dito. At yung sinasabi mong magandang buhay, hindi naman ako masaya dun. Paano mo sasaya ka? Eh, ang tigas nga ng kukote mo. Yung desisyon mo lang lagi sinusunod mo. Paano mo sasaya nga? Ikaw talaga, napakatigas ng kukote mo kahit kailan. Mas maigi ng desisyon ko yung sinusunod ko kaysa sarili mong kaligayahan. O, di ba? Tingnan mo? Wala ka pang tinapos yan. Kumusta naman kung makatapos ka nga? Ha? Di ba ka lait-laitin mo na lang ako? Pwede mo na ako sipain sa paglaban mong yan. Kala mo ba hindi ka lumalaban ng tayo mong yan? Kala mo ba hindi ka lumalaban sa akin yung ginagawa mong yan? Bastos ka! Ma, tama na. Eh bakit ka ba kasi sumunod sa akin dito? Siyempre, tinitingnan ko kung saan ka pupunta. Dahil ang alam ko nga, kaya lumalaki ang ulo nito, kaya lumalaki sa loob niyan, dahil sinusuportahan mo. Hayaan mo siya. Bayaan mo siyang magdildil ng asin. Ma, sobra na yung mga sinasabi mo kay Eden. Eh kung dito naman siya magiging masaya sa kurso niya, bakit hindi mo na lang siya supportahan bilang nanay ka naman? Ang kurso ng kinuha niya is walang kwenta. Sa pangalawang pagkakataon, sasabihin ko sa'yo ha, kung gusto mong umuwi ng bahay, palitan mo yung kurso mo. Ayoko. Hindi pa ba sapat na pinalayas mo ko at sinunod ko yung gusto ko? So talagang ito yung gusto mong buhay, ha? Ganito yung gusto mong pamumuhay. Hindi ko to gustong pamumuhay. Pero sisiguraduhin ko sa pagdating ng panahon, ipapakita ko sa'yo kung paano ako bumangon. Nakakapika talaga tong babaeng to eh. Alam mo talagang kulang pa yung sampal ko sa... Ma! Nanggigigil talaga ako sa'yo. Nanggigigil talaga ako sa'yo. Sobra ka talaga sa akin, Eden. Wala ka sa kalahati ng kuya mo! Ma, wag mo na kami kumpara. Magkaiba naman kasi, Renz. So, lahat ng katigasan ng ulo pumunta na rito sa babaeng to. Maging masaya ka na lang para sa akin, please. Hindi ako magiging masaya para sa'yo. Dahil sa umpisa pa lang, ang sinunod mo agad sarili mo. Inintindi mo ba yung gusto ko? Bakit? Inintindi mo rin ba kung magiging masaya ako? Hindi yung masaya ang sinasabi ko eh. Yung kaginawahan niyo pagdating ng panahon. Hindi mo ba nakikita sa kuya mo? Mahayaan mo akong mag-isa. Hayaan mo akong mag-isa na tumayo sa sarili ko pa. Na makita mong kaya ko. Pwes, ikaw ang nagsarado ng relasyon natin dalawa. Hayaan kita mag-isa, hahayaan kita ngayon. Tandaan mo sinasabi ko sa iyo ha. Kahit kapraso o kaunting tulong, wala kang mahihita sa aking babae ka. Tandaan mo yan. Umiyak. Wala na tayong magagawa, ganun talaga yung nanay natin. Kuya, magsisikap ako. Pinapangako ko yan. Papakita ko kay mama. Huwag ka mag-alala. Susuportahan kita. Sa totoo lang yan, Eden, kaya ako pumunta dito. Kasi meron akong kaibigan na director ng POTG. Kaya kitang ipasok doon. Tutulungan ka niya para magkaroon ka ng mas malaking income. Eh, kuya, baka naman po nakakahiya sa kanya. Anong nakakahiya? Alam mo naman yung potential mo, di ba? Pinaglaban mo nga yung fine arts na gusto mo eh. So kung gusto mo maging successful, tanggapin mo tong trabaho na to. Mas makakatulong to sa'yo. Oh, bukas mag-ayos ka ha. Sasamahan kita, pupunta tayo sa office niya. Sige po. Ingatan mo sarili mo. Good morning po. Hi, good morning! Good morning, Sir Archie. Friends, kamusta? Ano, okay na tayo magpa-content? Actually, libre po ako next week. Oh, sige. Pero direct kaya ako pumunta dito kasi meron akong i-refer. Di ba nagkakailangan mo ng artist at saka editor ngayon sa mga content project nyo? Oh, Ito po yung kapatid ko na sinasabi ko sa inyo na pwede nating ipasok. Magaling po talaga siya. sabi ko ba sa'yo, dali mo na dati pa eh, para natututo. Iha, ano nga pala mga ginagawa mong mga projects, if I may ask? Actually po, wala pa po akong project na nagagawa. Nag-aaral pa po ako eh. Kaso nga po, para po matustusan yung pag-aaral ko, nag-working student ako. Sabi ni Kuya, pwede ka daw pong
makatulong sa akin. Ay, oo naman. Anong course mo, Iha? Fine arts po. Ay, fine arts. Ay, bagay na bagay sa ginagawa natin, Renz. Kaya nga, Direk, sabi ko nga sa kanya, natatakot daw siyang pumasok dito. Eh, alam ko naman kung gaano kagaling tong kapatid ko, Direk. Nakikita ko yung mga projects na ginagawa niya sa school. So, kayang-kaya niya talaga yung mga ginagawa natin. Diyos ko, yun naman pala. Tagal-tagal ko naghahanap ng editor, tsaka artista. Nag-acting ka ba? Hindi pa po eh. O, hindi, bali may workshop po kayo. Anyhow, ganito ang ano natin dito, no, ang patakaran. So, kung masipag ka, kung mahilig kang gumawa ng content, pag-edit ka, mas malaki kikitain mo kasi may porsyento kami sa mga contents na ginagawa natin. Binibigyan namin ng porsyento yung mga artists tsaka yung mga staff and crew. So, okay ka ba doon? Okay na okay po. Eh, sa ganyang paraan po, sigurado pong matutustusan ko po yung mga tuition fee na kailangan kong pangbayaran sa school. O, diba? Tsaka, alam mo ba yung isa namin kasama, si Josh, may sasakyan na yun. Sobrang sipag nun. Hindi yun nalilate. Talaga Promise. po? Kita mo ang yaman-yaman na dami ng pera. Tsaka nakabili pa ng kondo yun. Oo, di ba? Okay, Iha, sipagan mo lang. Hindi mo na mahigpit actually, pero kung masipag ka, mas malaki kikitain mo. Huwag po kayong mag-alala. Masipag po ako, tsaka sisiguraduhin ko po lahat ng ipapagawa niyo matatapos ko po before the day. O, sige. Ayan, asahan ko kayo. Kailan mag-start to? Direk, anytime, kaya niya na mag-start niyan. O, sige, bukas, simula tayo. Okay ba? Sige po. Sige, Direk, ha? maraming salamat sa Ah. tulong niyo, ah. Anytime. O, ikaw ang dami mong absent, ha? O, sige, congrats. Thank you po, sir. Bye. Sige, Direk. Ama, ba't parang naiiyak ka? Ano ba yung pinapanood mo? Pinapanood ko yung kapatid mo. Si Eden? Oo nga eh. Pinapanood ko rin siya kanina. Sikat na content creator na siya ngayon, no? Sino mag-aakala magiging successful yun? Oo nga eh. Ang galing-galing niya, oh. Miss na miss ko na yung kapatid mo. Eh, ma. Iba rin naman kasi yung fighting spirit ni Eden eh. Kaya kapag may gusto siya, magiging porsigido talaga siya para makuha yun. Kaya nung time na kailangan niya ng tulong, tinutulungan ko siya kasi naniniwala ako sa pangarap niya. Alam mo ma, kahit na nag-aaway kayo noon, lagi kanyang kinakamusta sa akin, hindi pa rin nawawala sa kanya yung isipin ka araw-araw. Kahit na hindi naging maganda yung pakikitungo mo sa kanya. Namimiss ko rin naman siya. Namimiss ko yung saya ng bahay natin nung umpisa pa lang. Nagpapasalamat rin ako sa iyo, Ren, sa pagsuporta mo sa kapatid mo. Kasi kung hindi rin yung suporta mo, talagang alam kong sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Masaya rin ako sa narating ni Eden ngayon. At patuloy niya pa rin tinutupad yung pangarap niya. Oh, di ba ma? Sino mag-aakala na si Eden magiging sobrang successful pala? Yung kinakaawayan mo nun na nagagalit ka dahil fine arts yung kinuha niyang course. Tignan mo, sikat na content creator na. Naging director pa. Tapos pa-travel-travel na lang. Nakabili ng kotse at saka kondo. Nakakatuwa isipin na gano'n na yung kapatid ko, di ba? Ma? Ma! 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 Eden! Eden! Inatake si Mama! Sumunod ka sa amin sa ospital. Dadaling ko siya sa ospital ngayon. Ha? Sige. Ma! Ma, magpagaling ka ha. Tinawagan ko na si Eden. Papunta na yun maya-maya. Oh, baka na pala. Ma? Nandiyan na si Eden. Ma? Hindi na ka pa inaantay. Ma, kamusta po kayo? Pasensya na po ha. Ngayon lang ako nakabisita sa inyo. Eh, nabisi po kasi ako eh. Miss na kita, anak.
Miss ka namin ni Kuya. Miss na rin kita, ma. Pati kayo ni Kuya. Natutuwa ako kung ano man yung tagumpay na tinatamasa mo ngayon. Alam kong malaki yung pagkukulang ko sa'yo. Sa pagsaklaw ko sa gusto mong mangyari. Pero natutuwa ako sa katapangang pinakita mo. Kinaya mo, itaguyod yung sarili mo. Kahit umalis ka sa poder ko. Gusto ko lang pong humingi ng sorry sa inyo. Kasi hindi kita sinunod. Ginawa ko lang naman yun para ipakita din sa inyo na kaya ko. At natutuwa po ako na marinig lahat ng sinabi mo. Na proud ka sa akin. Oo, proud na proud ako sa'yo, anak. Lalo na pag napapanood ko yung mga content mo. Sinasabi ko sa sarili ko na tagumpay ka rin sa gusto mong mangyari. Naman, napaka-emotional mo. Alam mo, kahit nung oras na naghihirap si Eden at nagsusumikap, araw-araw kanya tinatanong sa akin, kinakamusta? Diba? Tama si Kuya. Tsaka matagal ko na kayo napatawad. Huwag po kayo mag-alala. Lahat ng bayarin dito din sa ospital, binayaran ko na po. At ang sabi ng doktor, after 3 days po, pag naobserbahan nilang okay na yung sitwasyon mo, pwede na kayo ma-release. At saka may surprise si Eden, ma. Kaya kailangan mo magpalakas agad. Pag magaling ka na, mag-Hong Kong daw tayo. Talaga ba? Oo, di ba? Sagot mo yun lahat. Oo naman, dun tayo sa Disneyland. Namiss ko na yung magkakasama tayong tatlo. Alam mo, natutuwa ako kahit na sabihin na hindi mo ko sinunod sa gusto ko. Pareho matagumpay kayo. Kasi ma, ang pagiging successful, wala yan sa kurso. Di ba? Andun yan sa pagiging porsigido mo sa gusto mong marating sa buhay. Kaya kahit ano pang course mo, fine arts, accounting, marketing, magiging successful ka. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Basta promise nyo ha. Mag-Hong Kong tayo ha. Promise po, sagot ko lahat. Ang dami-dami. Sige na, grupag na tayo.